Live kayo sa RMNDZ XL Manila. Good afternoon, Bayan President Renato Reyes, sir. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon sa inyo at ating mga tagapakinig. Sir, kayo po ay, kung ito po ay na-inform na kayo or alam ko ay naghahanda na rin kayo po ay kinasuhan ng sedisyon. Kaugnay po dito sa Mindiola protest kamakailan. Sa tingin niyo ho ba may batayan dito yung ating yung mga nag-file ng kaso laban ho sa inyo? Well, nung isang araw ko lang nalaman, no, January 14, doon pa lang namin natanggap yung subpoena at January 15 nakaschedule yung dapat appearance, January 15 tsaka January 29. So, kahapon lang namin nakuha yung reklamo at ang masasabi nga natin ay talagang harassment lang ito. Walang laman, walang batayan at pawang kasinungalingan yung laman ng mga reklamo laban sa atin kaugnay ng sedition at inciting to sedition. Pero sir, ito po ay medyo mabigat, no? Ang sabi niyo nga ho kanina, harassment. Ang punto rito non-bailable sakali, no? Kung mabigat. Hindi naman, bailable po to. Bailable naman po siya. Bailable offense. Oo. Yeah. Pero sir, ano po yung mga paghahandang gagawin at ginagawa po ninyo at ng bayan kaugnay po nito? Well, balikan ko lang yung sinabi mo na mabigat siya in the sense na hindi lang siya directed against myself or other activists. Ang message kasi nila, gusto nilang iparating sa publiko ay huwag nang bumatikos, huwag nang lumahok sa mga pagkilos kontra korupsyon. So panakot ito sa publiko. Kaya sila nagkakaso ng ganito para ma-discourage o matakot ang tao na sumama pa dun sa mga mapayapang protesta. Ngayon, syempre, lalabanan natin ito sa DOJ, no? Of course, may mga abogado tayo. Pero ang mas mahalagang gawin natin ay patuloy na kumilos against this problem of systemic corruption. Hindi tayo dapat tumigil o manahimik kahit na may ganito silang ginagawang pagkakaso sa ilang mga leaders. So, tuloy lang po yung trabaho natin at tuloy lang po yung pagsisikap natin na mapanagot yung mga kurapot. Ito ba yung kauna-unahang sedition case ninyo, Ginoong Reyes? Parang, oo, kasi usually Sir, no, sa tagal ng mga sa tagal ng mga protesta na nakikita kayo, nagsasalita kayo, ito po yung isang first sedition case ninyo. Yeah, I think so. It's the first inciting to sedition case na kinaharap ko. Kasi nga, yung sedition, ito'y patungkol sa pananalita mo, no? Yung inciting to sedition, kung inuudyukan mo ba yung mga tao at sa pagkakaalam naman po natin, wala tayong pag-uudyok na ginawa kaugnay nung karahasan sa mga protesta. Pero sila nga, yung kapulisan natin, naghahanap ng masisisi at siguro dahil tayo yung kilala doon sa protesta, kahit ano na lang pong inventong kaso isasampa nila para lang meron silang pagbuntunan ng sisi. Sir, ano po ang inyong mensahe sa mga protester, mga rallyista? Sabi niyo kanina, ito'y panakot sa mga nagpoprotesta at posibleng president na bukod sa inyo ay may iba pang kasuhan. Yeah, sa ating mga kababayan, huwag tayong magpasindak o matakot sa ganitong klase ng mga paandar ng kapulisan. No? Makatwiran yung ating ginagawa at tama lang, no, na dapat ay may managot sa mga kurakot. Hindi tama na mas inuuna pang kasuhan yung mga nagpoprotesta sa korupsyon kaysa dun sa mga totoong korap at nagnakaw sa bayan. So tuloy lang po ang gawain natin. Maraming salamat, Ginoong Renato Reyes Jr. ng Bayan. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Salamat din po. DCX